Tumba na si Rans! Paano ka nakakapaglaban ng may bata? Nilalagay ko po sa planggana. Doon lang po sila naglalaro. Oh. Ito yung nuts na mas masarap pa sa mani. Grabe. Sarap. Right, magandang hapon sa lahat ng viewers natin ngayong araw. And dito na naman tayo, sobrang init na naman ngayon. Pero ayun, inaantay namin ngayon yung solar eclipse. Kaya dito kami sa labas ni Rans. Di biro lang, doon si Commander sa M. Luwilier, may kinukuha pa siyang pera pang tubos yata ng lupa ng tinutulungan niya. Kaya ngayon, may pupuntahan kami na naman na barangay na madalas na rin naman namin ngayon pinupuntahan. Kaya samahan nyo kami, tingnan natin kung anong madadat na naman natin doon ngayon. Makalipas nga ang ilang minuto na pagmamaneho namin at sobrang init lang talaga. Ngayon nandito na kami sa hardware na pagkukunan ni Commander ng materyales para doon sa kanya magiging pabahay ngayon. Walang tao yata dito, nakatok tayo. Tao po! Nandiyan na? Nandiyan na yata. Pagkatapos din dito ni Commander mamili ng mga materials na gagamitin, mabuti na lang din at nagdi-deliver doon sa tinutulungan niya kasi may kalayuan din talaga yon. Mabuti na lang talaga. Tumba na si Rans! So ito yung isa sa pinakang pinupuntahan namin na talagang may pinakamahirap na daan. Kapag pumupunta dito yung 4 wheels, kapag 4 wheels yung dinadala namin dito, halos hindi kami dyan nakakakyat dyan sa taas na yan. Kasi nga talagang sobrang lalaki ng bato. So nagtataka lang ako kasi bakit kung alin yung medyo delikado, yun yung hindi simentado. Kasi kung makita nyo dito, yan, simentado yan. Hanggang doon na ito sa tinutulungan ni Commander. Ito lang talaga sa daan na ito, grabe. Napakadelikado. Tara, baba na tayo. Medyo ano dito sa kanila, sobrang presko talaga. Mapaligiran ng puno. Kaya mapresko. Opo. Medyo tatok pa lang araw dito sa inyo, no? Kapag nandito kayo. Nasaan yung isa mong anak? Ano po kailangan? Ay, kamusta naman? Naman. Okay naman. Yung mister mo, kamusta? Nasaan na ngayon? Nasa Maynila na po ulit. Ay, naandun na ulit? Kailan po siya umalis? Nung 5. Nung pitsa 5. Okay. Kamusta naman kayo dito nitong mga ilang araw na nakalipas? Ayos lang po. Okay naman. Saan kumukuha ng si mister mo ng pang-provide sa inyo nung umuwi siya dito? Yung dala niya po ang pera. Ay, may ipon siya doon. Magaling din si mister mo, kasi kung si mister mo ba may bisyo, wala? Bukod sa wala, dati nagiinom siya, ngayon wala na. Kaya nakakaipon, ano? Wala ninigarilyo, wala na rin po ngayon. Wala na din ngayon. Si mister mo ba kasama mo siya sa pagsisimba? Nung isang linggo lang po. Ibig sabihin ko talagang andin siya, born again din siya talaga. Hindi po. Sumasama lang. Okay. So at least yung bisyo ng mister niya dati, ito yung maganda. Tingnan nyo, kapag ang tao walang bisyo ay may naiipon na pera. Kasi totoo yung sinasabi ng iba na yung ibibili mo ng bisyo mo ay kung itabi mo na lang, magdating ng time may madudukot ka. Totoo yun. Tanin nyo yung mister ni Lira na nagbago, dating may bisyo, ngayon wala na, may naiuwing pera dito sa pamilya niya. So ayos yun. Paano yan? Sinong kasama nyo dito matutulog? Kami lang po. Kayo lang ng mga anak mo? Okay lang ba kayo dito? Okay lang po. Na kayo lang? Buti na-handle mo itong mga anak mo na magsolo. Ay. Hindi ka ba nahihirapan? Hindi naman po. Sino ba ang nagsusupport sa'yo dito na kapag wala si mister mo? Si mama po. Si mama mo lang. Okay, nung nakaraang araw, Lira, nakausap ko si mama mo. Nalaman ko na yung medyo nalulungkot ng mama mo kasi parang dalawa yata kayo na maagang nakapag-asawa, pati yung isa mong kapatid doon. Ha? Totoo ba yun? Paano pag gabi?
Na kayo lang dito, di ba kayo natatakot dito? Na wala kayong lalaki dito? Hindi naman po. Ha? Nagpipray naman po ako bago matulog. Bago matulog, pipray ka na lang. Eh, itong bintana nyo, wala bang cover yan? Nilalagyan ko lang po ng kumot. Ayan, nilalagyan mo lang ng kumot yan. Eh, itong mga bata, hindi naman nilalamig dito kapag gabi. Hindi naman po. Buti na lang itong pawid nila ganito kasi kung ito nagkataong yero pa, sobrang medyo mainit pa rin, ano? Kasi kagaya niyan, kapag ganitong oras pala pasok dito yung init, nakatutok dito yung init. Kawawa na may mga bata. Kaya pala kanina nakita namin sila Lira, nandun sila sa may purok dito kasi doon medyo mahangin nga naman. Okay. Eh Lira, may tanong ako sa'yo. Paano kung halimbawa magluluto ka ng pagkain, sino nagbabantay dito sa mga bata? Pinapatulog ko po muna bago po ako magluto. Pero yung mga gawain mo naman na sa bahay, nagagawa mo naman. Minsan po. Nagagawa mo pa rin naman. Pwede mo ba kaming sharean, Lira, kung paano yung experience ng parang solo parents na nagbubuhay sa mga bata ngayon, kasi malayo yung asawa mo. Kasama ko, kaganina po, sinama ko po din sa labahan. Naglaba po ako. Naglaba ka, kasama mo itong bata? Paano ka nakakapaglaba ng may bata? Nilalagay ko po sa planggana. Doon lang po sila naglalaro. Ay, ganun? Magkapatid. Hindi ba delikado? Saan ba yun? Ilog ba? Diyan lang po sa likod po ng bahay nila nanay. Dito sa likod. Okay. May po naman po. Dati po doon sa baba. Parang ang hirap nun, ano? Nag-aalaga ka nung maglalaba ka, tapos kasama mo yung mga bata, yun, didiskarte niya, nalagay niya sa planggana. Ano yun, habang naglalaba ka, naliligo sila o talagang nasa planggana lang? Sa planggana po, minsan naglalaro na. Pagka nalingat-lingat po, naglalaro na rin po sila ng tubig. Kaya binibilis-bilisan ko na at mabababad po ay. Okay. Kakasipon. Magkakasipon. Pero ito sa awa ng Diyos, itong mga anak mo wala namang may sakit. Wala naman po. Okay. At Lira, may tanong lang ako sa iyo. Nasaan ang papa mo, Lira? Wala, nandun po sa Legazpi, sa mga kapatid niya na po. Sa mga kapatid. Ang mama at papa mo ba okay pa sila? Hindi na po, hiwalay na po sila eh. Yung papa mo ba ibig ko sabihin, nung kasama niyo siya good father naman siya sa inyo? Mabuti naman po, kaso marami din pong bisyo. Pinaayaw doon ni mama. Marami din pong bisyo. Nag-iinom din po, tapos makibarkada. Ibig sabihin ko, nung nandito ba siya, nagagawa naman niya yung pagiging tatay sa inyo? Pinagluluto niya naman po kami. Pero naramdaman mo naman yung pagiging tatay niya sa inyo. Ngayon, sino ang kasama ng mama mo? Yung tito ko, yung bago po. Parang stepfather mo. Kamusta naman si stepfather mo kayo? Ay, naman din po. Mabait naman po siya. Bait naman. Okay. Pero di mo ba namimiss yung tatay mo? Namimiss din po minsan. May ilang taon na hindi kayo nagkikita? Matagal na. Ay, nagpunta po pala yun dito nung bago magbotohan yata yun. Nagbisita naman po sila dito. Parang ang hirap, Lira, na na hindi buo yung pamilya. Kumbaga, yung totoo mong tatay din ay hindi mo nakikita. Okay lang sana kung separate. Pero hindi ko masabing okay pala. Kumbaga, kung talagang separate na sila, at least man lang sana yung may time na pwedeng pumunta si Lira, pwedeng bisitahin sila dito, pero ngayon na ang layo, hindi malabong mabisita sila madalas, di ba? Ano yung sabi ng mga kapatid mo na naghiwalay si mama at papa mo? Rin naman po silang magagawa doon. Ikaw ba, makitatay ka ba o makinanay? Makimama po siguro. Mas makinanay ka talaga. Di ibig sabihin hindi mo ganun kamiss yung tatay mo. Namimiss ko rin naman po siya. Kaso pas mamimiss ko si mama pag nawala si mama. Kung umalis si mama mo, mas mamimiss mo si mama mo. Kasi mas matimbang yung pagmamahal niya sa nanay niya. Ano? Tama ba ako? Okay. Dito, Lira, sa bahay ninyo, ano yung mga kakulangan ninyo dito? Wala anong mga kulang ninyo dito sa bahay nyo? Kagaya ng lamesa. Wala kayong lamesa. Sa mga gamit nyo dito sa kahit maliit itong bahay nila, nakasegregate yung mga nila o gamit. Makita nyo na may baso, nakalagay dito. May kape, ano ba? Wala na yata kayong kape tasukal O, tinan nyo yung nila Ewan ko, medyo madilim. Wala nang gatas ba to? Wala rin asukal. Walang laman. Grabe.
May ano sila, may luya, isang piraso. Pero at least yung gamit nila, makita mo nga na nakaayos talaga kahit na simple lang itong bahay nila, makita mong segregate pa rin yung mga gamit. Yan nyo, mga hanger dito, nakaayos. Okay. Ang sabi ng mister mo, anong plano ninyo na anong napag-usapan nyo na bumalik siya sa trabaho? Ano po, mag-iipon din po ng pampa-flooring nito. Tapos yung mga gamit po dito sa bahay. Mag-iipon. Mhm. Ayos. So, si mister mo dapat alagaan niya rin yung sarili niya doon, ano? May contact naman kayo sa isa't isa. Hiram po kay mama ng cellphone. Nangihiram ka lang ng cellphone sa mama mo. Opo. Ay, grabe, ano? Tapos, every ano yung padala niya sa inyo, tuwing ano? Tuwing Sabado po. Okay. Kahit pa paano, malaking tulong yun sa pamilya niya. So, saludo kami sa asawa ni Lira na alam mo yun, yung para ka rin kasing nasa abroad niyan, yung nagsasakripisyo ka na malayo sa mga anak mo, lalo na makianak ba si yung sir mo? Opo. O kasi nakita ko siya nung nakaraan, karga-karga niya itong mga bata, di ba? So makibata talaga yung mister niya. Ang hirap po nun kapag makibata ka tapos iiwan mo sila para lang din sa kanila magtrabaho. So mahirap, kaya yun, saludo kami sa'yo, mag-ingat ka lang dyan palagi. At syempre yan, continuous nyo lang yung buhay ninyo ni Lira na lagi kayong may hope na someday ganto ganyan, may hindi nawawala sa inyo, kaya goods yun. Okay, Lira, ngayon may dala kami sa inyong konting blessing ni Rans. Andun sa motor, kunin mo Rans. At ngayong araw pupuntahan namin nila Commander yung mga tinutulungan namin para makapagpaabot nga ng munting blessing kagaya niyan. Kanina nagbili na kami ng materialis para dun sa pabahay ni Commander Kalabumbay at i-deliver din ngayon yon. At sabi ko nga, nandito rin naman malapit si Lira, idadaan na rin namin at makapagpadala rin ng konting pasalubong sa kanila. Ayan o. Bigay mo dyan, Rans. Okay. Lira, may ano dito ha. Ikaw nang bahala ha. May mga pwede ditong lutuin, ano? Tapos meron ditong ready to eat na. Tapos may mga pangmerienda yung mga bata dito, no? At ikaw nang bahala, ano? Ikaw nang bahala dito sa munting dala namin sa inyo. Okay. Wala ka naman. Ano bang gusto mong sabihin sa papa mo? Baka sakali mapanood tayo. Lagi kang mag-iingat dyan. Huwag ka na rin po babalik sa bisyo mo. Lalo nakasama mo na yung pamilya mo. Mahal na mahal din po kita. Kahit kasi anong man nangyari sa magulang mo, kung kahit nag-separate man sila o may nagawa mong mali, balik-baliktarin mo kasi yung mundo, tatay mo pa din yun. Kaya hindi pa rin mawawala yung pagmamahal mo sa ganyang pangyayari. Kaya nasabi ni Lira na kahit na-separate sila at mas makinanay siya, mahal na mahal niya pa rin tatay niya. Kasi ayun nga, kahit hindi man dapat sabihin, kundi pa rin dahil sa kanila, wala tayo dito, di ba Lira? O, kahit na hindi man nila yung sabihin sa atin, kasi may mga magulang din na yan, minsan sinasabi sa mga anak na kundi dahil sa amin, wala kayo. Pero may mga magulang din hindi yan sinasabi. So, pero tayo na may isip na, alam na natin yun na kundi dahil sa kanila, wala rin tayo dito. No? Okay. So, ngayon Lira, sana sa munting dala namin makatulong sa inyo, no? Kahit paano. Okay. Tapos, kamusta mo na lang kami sa mister mo. Sana soon, kapag umuwi siya ulit dito, ay masama natin siya sa interview, no? Okay. So, ngayon pupunta muna kami at ingat na lang kayo, no? Grabe. Tapos na kaming mag-vlog ng dito sa isa sa tinutulungan natin dito kala Lira. Ayan yung bahay nila. At ando si Commander. Nag-aayos sila, inaayos siya nila kung paano yung gagawin doon sa bahay o kung ano yung mga plano pa nila doon. Napaka-pros ko dito, ano? Grabe. Ito lang sa lahat yung pinuntahan namin na alam mo yun, yung pag pumunta ka dito talagang antokin ka talaga. Oo, alam mo yung may mga time nga na kapag nag-aantay kami kay Commander, kasi si Commander matagal yan mag-vlog. Inaabot talaga yan ng halos 2 oras kasi pag vlog niyan, may usap pa yan, pwera pa yung usap nila, yung talagang yung approach niya dun sa ina-approach niya pa yung tinutulungan niya, kinikwentuhan niya, ganyan. Kami ni Rans, kapag dumating kami dito, yung kubo dito, yung purok nila, doon kami natutulog muna. Kaso nga, nawala yung duyan ko doon na tinutulugan. Kasi sobrang sarap talaga dito. Alam nyo yung kahit katerikan ng araw, sobrang init. Pero pag pumunta ka dito sa lugar na ito, napakasarap. Sobrang lamig, sobrang presko. Ewan ko, kung naririnig nyo yung tunog ng mga puno. Ayan o. Pakinggan nyo. Ewan ko kung naririnig nyo yan. So, napakasarap magbahay dito. Napakaswerte ng mga taong may, ano dito, may tahanan dito.
Okay, tara, babalik na kami doon sa kubo. Papakita ko sa inyo yung pork na sinasabi ko. Yan yung kubo na sinasabi namin na pinagtatambayan namin na napakasarap. Ngayon sasama tayo dito kay Commander kasi mabayaran daw nila yung lupa na nila, yung tinutulungan niya nila Buboy na nakasangla kasi yun. So tutubusin nila Commander ngayon kasi doon ipapatayo yung bahay nila. Doon sila sa unahan. Yun o. Doon, malayo. Ay grabe oh, ang cute ng mga pinya oh. Tingnan nyo. Oh, ang liliit oh. Pwede na kaya itong kainin, ganito ka lang. Ganito ka lalaki. Pwede na kaya itong kainin. Siguro ito pag binalatan mo eh. Wala na, balat lang talaga. Grabe oh. Ayan oh, may mga tanim sila dito. Mga pinya-pinya. Ayan oh. Grabe. Dito ito yung sinasabing kapag nasa bundok ka nakatira, masipag ka lang magtanim, mabubuhay at mabubuhay ka talaga. Ewan ko ito, may mga nakaranas din ito nung mga batang 90s. Ipapakita ko sa inyo. Ito, alam ko alam nyo to. Ayan o. Ayan, alam ko may mga kaidaran ako diyan o mas ahid sa akin na kumakain din ito ng bata kayo. Saka yung ano, naghahanap ng 6 petals. Ay, oo, 6 petals. So, isa rin yan sa mga hindi pa uso nun yung mga challenge na ano. Dito may challenge na talaga, di ba? Yung mga batang 90s noon, may challenge na dito. Maghanap kayo diyan ng 6 petals diyan sa hindi ko alam kung anong tawag dito sa bulaklak na to ay. Ha? Hindi ibang gumamela. Gumamela sa simbahan 'yan. May tawag diyan pala, sampagita pala. Tapos para sa tayong mali. Nagturo mali din. Hindi ano yan, yung basta alam ko may matamis yan na lumalabas diyan kapag hinila mo yung may maliit niya na parang sinulid sa loob. Tapos yung may katas yun, ano? Yun yung kinakain. Siya pag walang baon yan, ang binabaon niya no. Naiimitas ako na ginaganap ko 6 petals. Lahat ng kaklase niya kumakain ng lugaw siya, ganyan yung kinakain. Uso namin no, natatandaan ko, may barkada kami na ano, maliit lang din. Bibili siya ng wow. Yung chicheria na wow. Oh. Tapos pa-challenge kami yun. Bibigyan kami ng isang pirasong wow. Hahanap kami ng isang 6 petal. Yun ang kapalit. Kapalit. Grabe talaga mga batang 90s nun. Napakasimple lang ng kasiyahan, di ba? Ayan, wala na nga pala itong daan dito. Ayan, pinakandulo na yung semento na yan. Tapos di ko alam kung anong dulo nito. Parang sinasabi dagat daw yata dyan. Mga bata dito kumakain ng pili. Ewan ko kung sa ibang lugar may pili din. Pero parang sabi ko lang yata to, no? Meron din bang lugar na sino mga nakakailam sa inyo dyan? Mag-comment kayo sa comment section natin. Kung sinong may mga ganto sa inyo. Ayan o, pili o. Ayan o, sobrang sarap niyan. Ito yung nuts na mas masarap pa sa mani. Sobrang sarap nito, malinamnam yung loob. Tapos, yung nga lang medyo hassle lang siya pag bubukas. Kagaya nyo, no, ginagawa ni Rans. Pinupukpok siya. Ayan o. Ano lasa ng pili? Masarap? Ha? Pili yung akin. Ano sa iyo? Masarap yung pili? Masarap? Ha? Sa kayo nanguha niyan? Doon po sa may kabila. Ano, binibili nyo o hinihingi lang? Kinukuha lang po. Kinukuha lang? Walang may-ari ng puno? Opo. Meron. Pero okay lang naman. Opo. Okay lang. Mabait? Okay lang na kinukuha ninyo, no? Grabe. Ilang kayo nanguha nito? Sila lang. Sila lang. Mga lalaki. Ba't di ka kumakain? Kain ka din. Yata kalapati ang pilihan niya. Si Rans parang plano mo yatang ubusin Rans yung pili ng mga bata. Hindi ako tikim lang ako. Ay, iba yata yung tikim na ginagawa mo. Ito, pengi daw ko to eh. Titikman ko daw. Tikman natin yung pili. Biyakan mo ako. Yung kulay itim, sana. Hinog na ba yan kapag ganyan? O pwede na yung kainin? Mababait yung mga bata dito. Hindi kami ng pili. Mababait ang mga bata dito. Dalawa na ako. Kain tayo ng pili. Tikman natin. Parang ang hirap pa naman anuhin, buksan. Hindi pa siya kulang pa. Pukpukan mo pa. Sayang po. Yun. Kaso nga lang puro lupa na. Pero masarap pa rin yan. Grabe. Sarap. Wait lang po. Salamat to ya. Ras, bigyan mo sila ng ano mo.
Bakit na kayang nangihingi? O siyempre, O, Jelly Asian na. Ba, may kapalit yan. kapag sa mga bata. Dadala si Renz na ano, jelly ice pamimigay sa bata. Baka ayaw ng bata, mas masarap yung pili ay. Sarap ng pili, hingi pa ako. Pahingi pa ako to, yung kulay itim. Ito yung piyakan mo nga ulit ako kung kulay itim. May kulay itim ka pa ba? Ito. Bait ng mga bata dito. Ito, sa sunod pag makakuha kayo ng ganito, tapos bibilhin namin sa inyo, ha? Ha? Bibilhin namin, kain ulit tayo. Ito, pili, ayun o. Yung nuts niya nasa loob, kulay puti. Sobrang sarap niyan. Wait lang. Ang bata. Medyo hassle lang talaga kainin, pero Bata ko rin. sarap. Mas masarap itong dala ko. Gusto mo? Ha? Mas masarap itong dala ko. Ayoko yan. Jelly ice. Nag-stop over lang kami kasi grabe yung truck. Kanina pa. Bawat dadaan kami dito sa daan na to, sobrang alikabo kasi kain namin yung mga alikabo. Kaya nag-stop over muna kami. Buti na lang, may baong kaming chichirya. Yan, yung mga tagpipiso na chichirya. Okay na kami dito, mga ganito lang kinakain namin. Tapos baka naman. Tingi daw. So, stop over muna tayo. Dito kami, oh. Ano to, talagang kalsada talaga liblib, ano? Makita niyo yung ano, yung mga gilid ng daan. Puro nyug talaga siya, bikol na bikol talaga. Oo, mga sagasaan kayo dyan. Kain muna tayo, kain. Ay, minyog dito. Parang may binuntahan. Oo. Nag-stop muna kami kasi kawawa kami doon sa truck. Puro alikabok. Sa sila, wala na, Margarit. Oo, nagalis na pero nandiyan na si Kuya ulit. Ganito yun. Oo. Ano, andyan na. Oo, nandiyan na ulit, nandiyan na. Kanina. Okay, sige, ingat kayo. Sige. So, yan, kamag-anakan niya ng isa sa natulungan natin na sila Rachel nga, na kinasal na yung papa niya sa isang sponsor na tumutulong sa atin, kay Tita Margaret. At ayun, nakaalis niya ulit si Tita Margaret, pumunta na ng London ulit at naiwan na ulit dito sila Kuya, pero darating din naman yung bakasyon at magkikita ulit sila. O, kain tayo, chichirya. Eksakto. Ganito lang, masaya na Baka kami. naman. Yung mga factory nito, baka naman, bigyan nyo naman kami ng ano dyan.